Amerika ang pagputol ng Pilipinas sa floating barrier ng China sa Panatag Shoal. Meron ding mensahe sa China si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa Philippine Coast Guard na tanggalin ang mga floating barrier na nilatag ng China sa Scarborough o Panatag Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Kanina habang namimigay ng bigas sa Surigao del Norte, pinanindigan ng Pangulo ang ginawa niyang aksyon. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n at maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Kaugnay naman ang babala ng China na hindi dapat maghanap ng gulo ang Pilipinas, malinaw ang mensahe ng Pangulo. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daan-daang taon na. Kaya hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Pinuri rin ng Amerika ang ginawa nating pagputol sa floating barrier ng China. Sa isang congressional hearing, sinabi ni U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Lindsay Ford, na isa itong matapang na hakbang sa pagtatanggol ng ating soberanya sa West Philippine Sea. Muli ring ipinagtibay ng Amerika ang kanilang alyansa sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kanina ipinakita ng PCG ang pinutol nilang angkla ng floating barrier. We never really took the barrier, no? We just cut the anchor of the barrier. Maaari raw natin itong gamitin bilang ebidensya laban sa China sa paglabag nila sa international law. The mere fact na nasa atin ang anchor nila, tingin ko naman, hindi ako magpapabricate ng ganitong kalaking anchor. And the videos and the photos that we show the world is already a clear proof that we are not fabricating this story. Ite-turn over ng PCG ang angkla sa Department of Foreign Affairs at National Task Force for the West Philippine Sea. Bagamat wala nang nakalagay na floating barriers sa entrada ng Scarborough Shoal, ayaw pa rin umalis doon ng China. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng PCG kahapon, 3 barko ng China Coast Guard ang namataan nila. 2 ang nasa loob pa mismo ng lagoon. Nakatanggap pa nga raw ng 6 na radio challenge ang PCG. Isang Chinese maritime militia vessel din ang nakitang umaaligid sa bahura. Sa kabila niyan, may 2 Filipino fishing vessels na nakapangisda sa labas ng Scarborough Shoal. It is still a struggle for the Filipino fishermen to be able to enter the lagoon. Mahalaga kasi siyang pasukin dahil originally, nandun naman talaga nagtatago ang mga isda. No? Nangako naman ng PCG na gagawin nila ang lahat para mapaigting ang pagbabantay kahit kulang sila sa barko. Babala nila sa China sakaling maglagay ulit ito ng floating barrier. Philippine Coast Guard will do whatever it takes. The arbitral ruling has already made the decision that Bajo de Masinloc is a traditional fishing ground not just for the Filipinos but even for the Chinese and Vietnamese. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.